Hindi po ito practical na pag-iisip, mga kababayan. Ito po ay isang hayagan na pamumulitika lang po ito. Kasi kung talagang ang isinaalang-alang at isinasaalang-alang nitong mga opisyalis na nagsusulong ng impeachment ay tungkol sa kapakanan ng ating mga kababayan at ng mga tao, maiisip nila na ang pera na dapat sanang gugugulin dyan sa impeachment na yan, isipin ninyo ha, 25 million a day. Napakalaking halaga po yan, mga kababayan. Pero hanggang ngayon, wala pa po silang napapatunayan. Wala pang linaw. 18 araw na po ang nakakaraan, mga kababayan. Alam nyo, mahirap lang sabihin, mga kababayan, na ginagawa ito para pagtakpan ang tunay na isyu, mga kababayan. At yan talaga ang nangyayari ngayon, mga kababayan. Ayaw nilang palutangin ang tungkol sa usapin sa flood control. Lahat po ng mga kritiko nila, pinapakulong nila, mga kababayan. Yan po ang tunay na senaryo ngayon at nangyayari sa ating bansa. Yung mga nagsusulong ng katarungan, katwiran at katotohanan, sila po ang ipinakukulong ng administrasyon at ng gobyernong ito, mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Ako po si Just Vlog. Pag-uusapan nga natin itong impeachment na hanggang ngayon wala pang napapatunayan itong mga nagsusulong nito. At habang tumatagal, lalo lang yatang lumilinaw sa publiko na itong gusto nilang alisin na opisyal ng ating gobyerno, lumulutang, mga kababayan, na wala namang problema tungkol dito po sa kanilang iniaakusa sa kanya sa confidential fund. Katulad nga po dito sa isang witness kahapon na tumayo sa witness stand na si Gina Acosta. Naninindigan po sa hearing sa Senado na walang mali sa paggastos ng confidential fund o confidential funds ng Office of the Vice President, mga kababayan. Gusto kong ibahagi po ito sa inyo, ang balitang ito, mula po sa ating pinagkakatiwalaang himpilan, ang Net25 News and Information, sa programang Saganang Mamamayan. Panoorin nga natin ito, mga kababayan. Gina Acosta nanindigan na walang mali sa paggastos ng confidential fund ng Office of the Vice President. Mar, magandang hapon. Yes, Jen, sa day 17 ng impeachment trial, muling sumalang sa witness stand ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Sa pagtatanong kanina ni Attorney Amado Ligutan, iginiit ng hostile witness na si Acosta na hindi niya basta ipinapasa ang pera sa kanilang security officer at head ng OBP Security and Protection Group na si Colonel Raymond Dante La Chica. Dumadaan daw ito sa proseso ng disbursement kung saan lumalagdas sa dokumento si La Chica na siyang nagpapatupad naman ng programa para sa confidential operation. Sa gitna ng direct examination, pinuna ng presiding officer na si Senator Chis Escudero ang prosecution sa paggamit ng mga hindi angkop na salita gaya ng modus operandi at scam. Inusisa rin ng prosecution kanina si Acosta kung nakita niya ba o nakumpirma niya kung talagang ibinibigay ang reward ng mga confidential informant na nakapirma sa mga acknowledgement receipt, kabilang na yung pangalang Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Tiang, May Pamana, Shane Nyitnyit at Suniso Belat. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Erwin Tulfo, iginit ni Acosta na naniniwala confidential funds ng OBP. Budaw ang tiwala kay ni Acosta, kay Colonel La Chica, na pinagtiwalaan din ni BP Sara ng mga siwa sa confidential operations. Bilang SDO, batid daw ni Acosta na siya ang mananagot sakaling mapatunayan na may mali sa paggamit ng confidential funds. At naging emosyonal naman itong si Acosta ng kamustahin ng ni Senador Amy Marcos yung kanyang asawa na nasa ospital sa Davao. Iginiit ni Acosta
na hindi kailanman pinakailaman ni VP Sara ang confidential funds ng OBP. Ayan, narinig nyo mga kababayan ha. Iginigiit ni Gina Acosta na hindi pinakikialaman ni VP Sara ang confidential funds. Ha? Sa pambihirang pagkakataon din dyan, nagtanong kanina itong si Senator Judge Lito Lapid kung saan inusisa naman niya yung umano'y mga kapilido niya na nakatanggap din ng confidential. Sa wakas mga kababayan ha, nagsalita si Senator Lito Lapid at binasag ang kanyang katahimikan mga kababayan. Sa unang pagkakataon ay tumindig din siya at nagtanong tungkol dito nga po sa apelyido nitong mga binabanggit. Merong kasing Lapid eh. Kaya nagtanong din siya mga kababayan ha. Pero nung nabanggit na yung apelyido niya na Lapid, yun mga kababayan. Sa wakas mga kababayan. Funds. Bukas nakatakdang sumalang sa witness stand ang Assistant Chief ng OBP o Chief of Staff ng OBP na si Lemuel Ortonio. Hindi naman makakadalo ngayong linggo sa impeachment yung dating SDO ng DepEd na si Edward Fajarda na nangangailangan daw ng 2 linggong pahinga matapos ma-stroke base na rin doon sa ipinadalang liham ng kanyang abogado. Inatasan naman ng presiding officer ang medical doctor ng Senado para sa isailalim sa pagsusuri si Fajarda at i-verify yung sinabit niya na medical certificate. Inaprubahan na rin ng presiding officer kanina yung subpoena para sa mga AFP officials kabilang sina Lieutenant Colonel Manaros Borasing, Lieutenant Colonel Magtanggol Panopio at si Major General Adonis Badjao para naman sa pagharap nila sa Miyerkules, August 26. Yan. Pinag-uusapan namin, Mark, kayo na ni Nelson, bakit hanggang ngayon hindi pa rin pinapatawag si Colonel La Chica para masagot itong mga katanungang ito? Opo, kasi alam nyo mga kababayan, si Colonel La Chica kasi ang lumulutang po ang kanyang pangalan at laging nababanggit nitong si Gina Acosta na siyang nagdadala at tumatanggap noong pera mga kababayan. Dapat ito ang dapat na maimbestigahan at maipatawag sa Senado para matanong, para malaman ang buong katotohanan. Papaano nila malalaman ang buong katotohanan kung hindi po nila ipatatawag itong si Colonel La Chica, mga kababayan, kung ang gusto nila talaga ay malaman ang buong katotohanan? Bakit wala pang sugpina para sa kanya? Bakit hindi ipinatatawag? Talaga bang gusto nilang malaman ang buong katotohanan? Talaga bang gusto nilang may managot dito sa confidential funds na kanilang iniaakusa sa Vice Presidente na siya daw umano ang nagwaldas nito? Para sana malaman yan, mga kababayan, ang pinakamahalaga na dapat nilang tanungin dyan at ang pinaka-importanting tao, itong binabanggit nilang si Colonel La Chica. Yun nga, Jen, no? Naitanong din niya kanina ng presiding officer. Ang sagot naman ni Atty. Ligutan, ihaharap din nila, no? At tsumitsyempo lang sila kung kailan nila ipepresenta dyan sa witness stand itong si Colonel La Chica na sigurado magsisilbi ring hostile witness para sa prosecution panel. So inaaral pa nila, wala pang schedule kung talagang ihaharap o hindi. Isipin mo, aaralin pa? Samantalang siya dapat ang nandyan para nang sa ganun ay matanong nila ng mga bagay-bagay tungkol nga po dito sa usapin sa confidential fund sapagkat siya po ang sinasabi nitong si Gina Acosta sa kanya itini-turn over yung mga pera na wini-withdraw po nila tungkol nga po dyan sa confidential funds, mga kababayan. Inaaral pa kung ay patatawag din. Yes, Jen, yun ang banggit kanina ni Atty. Ligutan. Dahil base doon sa listahan ng mga ipinasampina, wala pa, malayo pa itong si Colonel La Chica. No? Ang nabanggit pa lang yung mga AFP, yung tatlong AFP officials at inaasahan niya na pagka naka-recover ay itong si Mr. Fajarda na dating SDO naman.
Yung binabanggit mo kanina, bakit naging emosyonal si Ginang Acosta kanina sa pagtatanong ni Senador Amy? Yun nga, kinamusta kasi ni Senator Amy yung lagay ng asawa ni Acosta, no? Hindi naman dinitalye dyan, pero ang binabanggit, kasalukuyang naka-confine sa ospital sa Davao itong asawa ni Acosta na ayon sa kanya, hindi maganda yung kondisyon. Grabe pala, no? Matindi ang stress pala nito si Ginang Acosta. Pagkatapos tatawagin pang stupid, ano? Yun nga dyan, anina, no, yung si Senator Rafi Tulfo, tinawag na stupido itong si Fajarda. Grabe naman, ano ha? Alam nyo mga kababayan, itong si Rapi Tulfo, minsan na dinadala niya po sa Senado yung kanyang estilo doon sa kanyang programa sa radyo. Na kung magagalit, magagalit na lang at kung ano ang lumabas sa kanyang bibig, sinasabi na lang na hindi pinag-iisipan. Hindi naman dapat na tawaging stupido ang isang witness, mga kababayan. Itong si Senator Rapi Tulfo, mga kababayan, ay nagpapakita lang na wala siyang paggalang sa kanyang kapwa. Kung siya kaya ang nakaupo dyan sa witness stand, at tawagin siyang stupido, pumapayag kaya siya kung babalik ta rin ang sitwasyon? Kaya itong si Rapi Tulfo, mga kababayan, ano ito sablay na sablay ito sa pagtawag niyang stupid. Parang siya ang lumalabas na stupid, mga kababayan. Anyway, teka lang, naalala ko, last week ay may nagsabi na baka dumulog sila sa Korte Suprema para liwanagin yung conviction threshold. Meron ka na ba nabalitaan tungkol sa bagay nito, Mar? Ayun nga dyan, sa ngayon wala pa tayong detalye patungkol dun sa paglilinaw na yan, no, patungkol dun sa magiging threshold ng kinakailangang boto ng mga senador dito sa impeachment trial. Ayan, sige, pagka may update ba, kasi maganda yon. No? Alam nyo, itong threshold na pinag-uusapan, mga kababayan, una, nabanggit na noon ni Senate President Win Gatchalian na ang threshold sa pagboto ay 2/3 ng bilang ng senador. Hindi pinag-uusapan dyan, mga kababayan, kung nakakulong ang isang senador. Mga kababayan, ang pinag-uusapan dyan, ayon sa konstitusyon, yung bilang ng senador. Ang bilang po ng senador po ay 24. So ang 2/3 ng 24 ay 16. At yan din ang paninindigan nitong presiding officer na si Chis Escudero. Maliban na lang kung ibebendalo na naman nila yan. Babaluktutin na naman nila at babawasan nila ang bilang ng mga maaaring bumoto sa impeachment na yan. Alam nyo, mga kababayan, 18 araw na po ang ginugugol dyan sa impeachment. Gumagastos na po tayo ng malapit-lapit na po sa kalahating bilyon. Dahil yung 18 araw, mga kababayan, 450 million na po na tumataginting ang nagagastos po dyan sa impeachment na yan, mga kababayan. Samantalang, yung halaga na yan, napakalaki na yan. 450 million, pwedeng itulong yan o kaya gamitin sa mga proyekto, lalong-lalo na po dyan sa mga flood control projects. Kaya lang, mga kababayan, yun nga, pag pinag-uusapan ng flood control projects, katulad niyan, mga kababayan, walang nangyayaring usapin, pagdinig, o kaya ginagawang investigasyon sa flood control project, samantalang mas malaki na di hamak ang nawawalang pera ng bayan dyan. Halos trilyon o humigit pa sa trilyon ang pinag-uusapan dyan. Samantalang itong kanilang hinahabol dito, mga kababayan, 150 million ba yan, mga kababayan? Gumastos na po sila ng 450 million
sa loob po ng 18 araw, mga kababayan. Hindi po ito praktikal. Hindi po ito praktikal na pag-iisip, mga kababayan. Ito po ay isang hayagan na pamumulitika lang po ito. Kasi kung talagang ang isinaalang-alang at isinasaalang-alang nitong mga opisyalis na nagsusulong ng impeachment ay tungkol sa kapakanan ng ating mga kababayan at ng mga tao, maiisip nila na ang pera na dapat sanang gugugulin dyan sa impeachment na yan, isipin ninyo 25 million a day. Napakalaking halaga po yan, mga kababayan. Pero hanggang ngayon, wala pa po silang napapatunayan. Wala pang linaw. 18 araw na po ang nakakaraan, mga kababayan. Alam nyo, mahirap lang sabihin, mga kababayan, na ginagawa ito para pagtakpan ang tunay na isyu, mga kababayan. At yan talaga ang nangyayari ngayon, mga kababayan. Ayaw nilang palutangin ang tungkol sa usapin sa flood control. Kaya ang pinalilitaw nila, yung impeachment na yan, mga kababayan. At buong suporta naman, itong mga nagsusulong na nasa Kongreso, mga kababayan. Bakit? Mga kababayan, baka nakakalimutan na natin. Napakarami po ang binanggit nitong mga dating sundalo na mga opisyalis ng gobyerno, mga congressman, mga senador, mga kababayan, na tumanggap di umano ng mali-malitang pera. Ayaw nilang palutangin ito sapagkat madadamay po silang lahat, mga kababayan. Hanggang ngayon, wala pa pong nakukulong na malaking isda. Yun kasi ang hinahanap ng ating mga kababayan. Pagkatapos, mula nung matapos ang SONA ng Pangulo, tapos na rin, mga kababayan, yung sinabi niya na kakasuhan, malapit na, patong-patong na kaso, patong-patong na walang nangyari sa sinasabi nilang kakasuhan. Itong si Martin Romualdez, mga kababayan. Nakita niyo po? Yung mga ginagawa po nilang mga taktika para nang sa ganun ay malihis ang tunay na isyo. Tsaka educational ito, Nelson, Kasi ang conviction, kung constitutional ang pag-uusapan, 2/3 ng 24, di ba? Tama. Of all the members. Of all the members. Kasi na nakalagay, lahat ng miyembro ng Senado. So, hindi pinag-uusapan dyan kung active ka ba, nakakulong ka ba, etc. etc. Basta Basta sabi, miyembro ka. miyembro. So, ang batayan mo, 24. 2/3 ng 24 ay 16. Tama. Yes. Iyan po, mga kababayan, yung narinig po natin, yung naging usapan po dyan sa ganang mamamayan, mga kababayan, yun nga po, yung tungkol sa yung sa huli. Sana, titignan natin, mga kababayan, pero palagay ko, maghahanap sila ng paraan. Gagawa sila ng paraan para mapababa po nila yung bilang o threshold ng maaaring bumoto sa impeachment na yan. Kaya nga po, pinapakulong po nila di po ba? Jinggoy, Senator Marcoleta, at pinaghahanap pa si Bato. Kinakasuhan pa si Alan Peter Cayetano. Senator Loren Ligarda, napapabalita rin nakakasuhan. Mga kababayan, nakikita nyo po yung galawan ng gobyerno at ng administrasyong ito. Tapos pag lahat po ng mga kritiko nila, pinapakulong nila, mga kababayan. Yan po ang tunay na senaryo ngayon at nangyayari sa ating bansa. Yung mga nagsusulong ng katarungan, katwiran at katotohanan, sila po ang ipinakukulong ng administrasyon at ng gobyernong ito, mga kababayan. Lagi naming ipinaaalala sa inyo, mga kababayan, huwag nating kalilimutan ang flood control issue. Napakalaking iskandalo po yan. Pera po natin yan. Mga kababayan, kasi kapag walang nanagot sa flood control na ito, mga kababayan, na napakalaking iskandal,
at napakalaking pera na nilimas nila sa kaban ng bayan, hanggang sa ating mga kaapu-apuhan, mga kababayan, sila po ang maaapektuhan nito. Sila po ang magsasuffer. Kaya ngayon pa lang, mga kababayan, dapat magsalita tayo, mga kababayan. Magsalita tayo, may karapatan tayo na maghanap ng katotohanan at katarungan, mga kababayan, sapagkat tayo'y mga Pilipino rin. Kaya wag na wag po natin isasantabi at kalilimutan itong napakalaking isyong ito sa flood control na pilit nilang pinagtatakpan at gusto nilang ibaon sa limot sa ating mga kababayan. Beno, mga kababayan, yan lang ang aming maibabahagi sa inyo sa araw na ito. At sana ay patuloy niya po kaming subaybayan sa ating munting programa. Sa mga bago pa lang po, libre po naman ang mga button dyan ng like, share, and subscribe, pati yung ating notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na videos na i-upload natin. Maraming salamat po at lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa.